topic. Pinamagatan natin itong power for service. Tama-tama, walang power. May epekto kapag walang power. Diba? Dati gumagana electric fan, air condition, yung multimedia, sound system, yung mahina napapalakas, yung malayo nakakarinig. Yun po yung nagagawa ng power. Meron siyang kapangyarihan. Sabi niya, there are two ways of testing a religion. Makikita ba yung video? Maliit lang po Pastor yung laptop natin. Hindi ba kasi mapakinggan nila yung boses na. Para, total, so sarili na natin yung oras natin. Sabi nito, there are two ways of testing a religion. Una, ay suriin ang pananaw nito. Ang religion sa atin ay almost 3,000 plus. Isa na po dyan sila Soriano. Marami po mga Christian nanonood dyan. Marami pong natutuwa. Parang nausa yan. Kasi magaling po siya sa debate. Pero pangailang araw lang, i-pass away. Hindi naman sinabi kung bakit siya namatay. Kaya ang pinakamahalaga po sa atin, sa ating mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo, at bilang mga pamilya ng Jesus Lord, napakapalad po natin dahil tayo po ang ating buong simbahan ay hindi pinanganak sa puso ng tao, hindi pinanganak sa puso ng Diyos. Jesus is Lord Church was born in the heart of God. Pag nakadaw pong palad niyo po si Kuya Ed, talagang mabibless po kayo sa kanya kasi napaka-humble po. Very humble person. Ako ang mga huling mga buwan na to, ako po'y nag-evaluate. Sabi ko, marami pong gumagaya kay Kuya Ed. Yung boses, sinagaya, kasi nag-preach. Kahit ako po, kaya ko pong gayahin yun eh. Kaya ko pong gaya si Victor Wood. Gusto nyo, ang kanta ko. Nung ako yung unbeliever, kimakanta po ako niyan. Nung ako po'y nagtuturo sa lupang pangako dyan, kila Turing Galvez. Meron po tayong extension dyan dati. No? Ang boses ko po no, Brother Eddie. Pero pag uwi ko ng bahay, pinurek ako ng Panginoon, Brother Eddie is Brother Eddie. Make your own. Talagang dapat yung sa sarili natin kung sino tayo magsalita sa harapan ng maraming tao. Pwede namang gayahin. Ito yung tinatawag na transparency o pananiti. Kaya kapag ka po tayo ngayon ay pumupunta sa iba't ibang mga larangan ng mga gawain, kusada, seminars, mga teachings, lahat po ng iba't ibang mga aspeto ng pakikisalamuha o pakikinig ng salita ng Diyos sa iba't ibang mga klasika ng mga katuruan pananampalataya. Sabi po dito, una ay suriin ang pananaw nito. Ano ba yung tinuturo? Sino ba ang kanilang Diyos? Ano ang kanilang pinaniniwalaan? Kasi mayroong mga DI na dati, naging 7-day Adventist. Yun yun. Parang hindi malalim yung kanyang pundasyon. Kaya tayo, napakalaga ng ating 15 Declaration of Faith. Alam ko, meron po tayo dyan. At saka yung personalized talk ni Brother Eddie, yung kanyang kaisa-isang buhay, ay talagang ibibigyan niya ng quality o ng kwalidad para maparangalan niya. Pangalawa, pag-aralan kung ano at saan ang kapangyarihan nito. Pag-aralan at suriin kung saan ang kapangyarihan nito. Kaya mga churches, may mga pagkakataon niyan po ay may mga healing, miracles, deliverance. Minsan meron siyang empowering of the Holy Spirit, minsan yung manifestation of God's presence. Ang dami po. Every Sunday, may experience natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay habang tayo naghahandog ng ating mga pagpupuri at pagsama sa Kanya. Sapagkat ang pinakamahalaga at dakilang bagay sa harapan ng Diyos ay yung mataas na pagpupuri at pagpaparangal sa Kanyang dakilang pangalan. At ito'y sinusuklian niya ng maraming mga kaloob, mga skills, gifts. Kaya ang dami pong mga Kristiyano ngayon, even us, tayong lahat, kung dati mahihiyain tayo, di ba?
Ako, sabi ko nga doon sa mga anak ni Ate Carmen kahapon, katabi silang kumakain, nagpapakanta na pala siya. Eh dati naglalaro-laro lang yan sa labas. Pero ngayon, song leader na siya. Sabi ko doon sa isa, before you teach the people to worship God, you must be first the worshiper of God. Dapat ikaw munang mauna na maging mananamba ng Diyos. Kaya sabi po ng 1 John chapter 3, verse 8, for this purpose the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Ito ang dahilan kung bakit ang anak ng tao, ang ating Panginoong Hesus, ay nagmanifest. Siya po ay Diyos mula sa langit, bumaba, may katawang tao, para sirain at wasakin ang mga gawa ng kaaway o ng kaliliman. Paano natin lalabanan ng demonyo na hindi natin nakikita? Kaya marami pong mga Christian ngayon natatrap. Marami pong mga Christian ngayon defeated. Lousy, sabihin ay spiritual dryness, lalo po sa panahon ngayon. Ang kanila pong pananampalatay napalitan na ng takot dahil sa pandemic. Kaya nung umano yung pandemic, ako po'y nagmumuli-muli. Sinabi ko po kay Mayor yun. Kaya po nagkaroon ng flag ceremony region. Wala po, naputol po ang flag ceremony sa munisipyo every Monday. Pagkatapos wala tayong mga midweek services, wala tayong mga prayer meeting. At ang pinakamalungkot sa lahat, nawala yung worship Sunday service. Gaano po kababa ang sa ating spiritual aspect kumpara sa spiritual realm na nasa itaas, ang sabi ng Ephesians chapter 6, our warfare is not flesh and blood, but principalities of rulers, powers, darkness in the heavenly realms. Andyan po yung mga laksa-laksa, mga demonyo sa himpapawid. Tapos sa mga Kristiyano, andun lang sa bahay, natatakot, natutulog. Ito sana kung nagpe-pray. Kaya tinalis po natin si Mayor ibalik. Dumidepende ang kalagayan ng isang bayan, ng isang pamilya, ng isang simbahan sa antas ng taas ng espiritual ng maraming mga Kristiyano. Kaya dapat ay maging mataas ang aspeto ng ating buhay espiritual at maging lamang tayo sa mga bagay na pisikal. Pero ngayon po parang lamang ang pisikal at material kaysa sa espiritual. Sabi ni Pastor Alex Garcia, ang ating National Operation Director, sabi niya, hindi ka lalago, pagka puro Facebook ang hawak natin. Hindi ka magkakaroon ng spiritual growth. Eh ngayon, pumunta po kayo, balik-balikan niyo yung bahay niyo. Kung lahat kayo may cellphone, nakikita niyo yung bawat isa talaga abala, busy. Sa pagtawag ko nga din, pag kaya ang dami pong nagdalig sa akin para maging friends ko. Baka po nasa may 1,000 na po yun, pero hindi ko po talaga in-accept kasi naapektuhan po ako personally. Araw-araw, bakit ganun? Kaya pag bumaba ako natin, tinatanong ang asawa ko. Tapos sa gabi, kaya si Pastor Alex sabi niya, alam niyo, pagdating ng umaga hanggang gabi, hindi siya nagbubukas ng cellphone. Ako po'y hindi ko naman siya hinahangan, hindi talagang nakita ko po yung buhay ni Pastor Alex. Kasi naging speaker po natin dito yan, ang anniversary po ng D.L. Maribeles. He is an revivalist, around beses po yan nagpunta. Pagkatapos, nung ako po ay pumunta sa kanila para magpakasal, doon po sa kanilang pastor, kay Pastor Rick. Pinuntahan ko po siya doon, doon sa isang gawain sa Guagua, nagtuturo siya ng midweek service sa kanyang topic ay prayer. Ako po yung mensahe na yun. Kaya tayo natin sasayangin yung ating pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat ito ang magsisilbing kapangyarihan ng ating buhay spiritual. Hindi lang yung parang tayo natutuwa, pumapalakpak o nasisiyahan. Kasi marami po mga pastor ngayon, papatawanin ka lang. Pero wala din. Wala ko namang natutuwa. Walang nadagdag sa iyo. Naalala ko po si Abraham Lincoln, isa po'y sobrang stress. Siyempre, ikaw yung maging presidente. Ito nga po ako, area pastor na. Pero talaga sinasabi ko na, ano pa yung natin ang buhay ko, kahit na ako 64 na. Sabi pa ito gagamitin at ibibigay o ubusin.
Kaya para po mabawasan yung kanyang stress at para ma-encourage siya, bumalik ang kanyang kalakasan. Alam niya po umatin po siya ng midweek service. Yun po umatin ng midweek service dito. Tumusog na lang tayo, di ba? Nung nagkaroon ng virtual, meron tayong gawain ng Wednesday. Nag-zoom kami. Nasarado yung gawain sikat ng Wednesday. Ginawa po namin double, face to face, at saka virtual. Para mas madami ang nagpe-pray. Aba, nung umpisahan po yun, ang nandun sa church yung tatlo. Si Ate Jo, sa aming mag-asawa, at Sister Maribel. Tapos ang nasa virtual ay halos 10. Nakikita niyo po yung sabi natin katamaran ng mga Kristiyano. Mas mahalaga pa sa kanila manood ng kaano ng utos. Kaysa magbigay ng parangal sa Diyos. Kaya nung si Abraham Lincoln po ay maten, siyempre, pag pupunta dito ang presidente, magkakagulo tayo dahil presidente yun. Ano yun po ang ginagawa sa kanya? Nandun siya sa isang lugar, dyan sa kanang ganyan, bahagi ng instrumento. Meron po yung salamin, tapos may speaker sa loob. Doon po siya nakaupo, dumaan siya sa likod para hindi siya makita ng tao. Habang siya nakikinig, pinakinggan niya yung parang senior, ng pastorila doon, doktor. Tapos nag-preach. Meron siya kasamang aid, parang pinaka-guide niya. Pagkayari ng teaching, yan sabi po sa kanya, Mr. President, ano ang masasabi mo sa design, doktor? Oh, wait, sabi niya, beautiful. Sabi niya, ay, ibig sabihin po ay, naganda ba yun sa kanyang turo? No, not. Tapos sabi niya, wala naman challenge. Nagturo nga siya, maganda, eloquent, pero wala naman challenge. Tingnan niyo po ang Biblia, pag-aralin niyo po yung mga challenge ng Diyos sa mga tao. Sabi niya po doon, Noah built an ark. Ganun ba yung gagawin ni Noah? Hindi naman ba kahit pinapagawa sa kanya? Arko. Di ba challenge yun? Noah built an ark. Tapos si Moses, papalayain yung mga Kristiyano mula sa pagkain. Ang dami, pag pinag-aralan niyo po yan, ang sabi doon, dapat ang ating buhay pananampalataya ay nagta-challenge para sa mulit ng Diyos. Amen po ba? Palapakan nga po natin yung Panginoon. Kaya sabi dito, for this purpose, the Son of God was manifested that He might destroy the works of the devil. Kami po, nauna po kami sa inyo, bilang mga magagawa. Naman hindi tayo pare-pare mga pastor. Ang araw, wala naman akong alam sa water baptism, sa child education, lalo na po sa spiritual warfare. Ang dami ko po na-experience in the past na mga deliverance. Kaya nga sabi doon, paano mo lalabanan ang mga unseen, real spirit. The devil is real. Totoo po siya. Kaya marami nagsusuicide, marami mga taong nagpapakamatay. Kasi wala silang salita ng Diyos. They are hopeless and distressed and distressed. Yung isang kapatid natin, si Ate Jane Cornelio Verte. Si Ate Joseph pala, karoon lang. Dahil siguro niya rin, si Ate Joseph. Nagtatrabaho sa desktop. Kita ko may kandila. Ate Joseph, bakit ano? Kasi yung pamangkin ko, nakamatay. Palagay niyo, gusto ng Diyos yun. Hindi siya ang author yun. God is the author of life, but the devil is the author of death. At tinanong ko, bakit ako nangyari? Ano problema sa pamilya? May problema siya sa relasyon niya sa kanyang boyfriend. Kaya kayong mga kabataan dito, kung may boyfriend kayong boyfriend, kayo huwag kayo magpapakamatan. Kaya kayo nagkaroon ng conflict, matuwa kayo dahil nakalaya kayo sa mga responsable tao. Amen ba? Amen. Oo. Bigyan kayo ng Diyos ng mas mainam. At nakita ko po yun sa wayo, isa yun sa mga naging parang experience namin.
Siguro nakikwento ko na tuloy para bumabalik lang sa akin. Hindi pwede po sa topic na natin pinapakinggan. Meron po yung isang babae na dinideliver nila Pastor Agenda, yung po mga leaders. Hindi po nila ma-deliver. Kaya nung dumating kami doon, nagkakagulo sila. Alam nyo yung ano kaya kung nakahagatang mga takot? Hindi nila alam gagawin nila. Yung isa nakasampa sa yung ganun bangko, yung nakasalansa na bangko. Nakasampa. Nakasampa siya doon. Hindi mo sabi, bakit ano yan? Pero kung napuproses, Pastor, takit ako. Tapos pumunta ako sa likod. Pinausap ko si Pastor Agenda. Ano ba, Pastor, ano bang nangyari niya? Pastor, ano kasi yan? Ginawa na ng asawa. Tapos, wala naman sana yun eh, dahil piyak naman sila. Kaso, nung umiiwan ng asawa, pinuha pa yung anak. Siyempre, masakit na babae. Ginawa ng babae ngayon, pumunta siya sa mangkukulam sa buhay. Maraming mga Kristiyano din. Tagal ng Kristiyano, pagka napilay, pag-ilay na, pag sumakit ng lalamunan, pupunta sa albularyo. Papatawas. Naalala ko sa Pilar, hindi po Jaya yun. Pumating kay Benson. Nakita niya, namumula. Hoy, ate ano, ang ganda-ganda ng utis mo, pula-pula. Eh, hindi po Pastor, kasi po, napunta pa ako sa albularyo ganito, yung si Sampal-Sampal. Pinampal-tampal ko dito. Ganun po ba? Kung tampay kaya kita. Parang ganun. Marami pong gumagawa talaga nun. Hindi nila nakikita yung katunayan, yung katibayan, ang kapangyarihan ng pananampalataya. Deuteronomy chapter 18, basahin niyo po yan. Makikita niyo po dyan. Huwag kayong sasangguni sa mga mananaway, sa mga nakikipag-usap sa patay, sa mga albularyo, sa naghahilog ng kanilang anak. Parang hindi ka magiging successful, mapapahama ko pa. Kaya nung malaman ko po yun, bumalik ako sa loob, sabi ko sa kanila, alam niyo ba yung kantang, we have won the victor's crown, we have triumphed over death in hand. Hindi po nila alam yun. Tayo po talaga po kabisado natin. Yan lagi natin pinagbabasa. And then kinantala lang nila, you are the God that healeth thee, you are the Lord our healer. Tama naman, pwede. Pero hindi siya utong. Kasi hindi para sa mga may sakit, physical. Hindi naman po physical ang sakit ng babae. Spiritual. Sa katotohanan, wala naman talaga siyang sakit. Siya po ay nagagapos ng espiritu na mangkukulam. Ako po'y bumalik, sabi ko, sige, kantay natin yung Yes, Yes, Lord, Yes, Yes, Lord. At naghawak-hawak kami ng kamay. Kung pinunta na po yung Yes, Yes, Lord, Yes, Lord. He has risen from the dead. Yes, Yes, Lord. Isipin niyo siya ay Diyos. Mula sa langit, isipin niyo, lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang pangalan. Even demons, ay lunod sa kanyang pangalan. Maya, nagpupulong na yung babae. Gugulong na. Nakita nila. Tapos pumunta sa bintana. Sumuka. Alam niyo kung ano yung sinuka? Yung pamilya na magkukulan. Nagpapatakbo. Puro sugat. Sabi niyo, may mga tama na sila. As nag-deliver yung babae. As yung investigan namin, ano bang nangyari? Bakit kaya? Kasi po ako po yung asawa ko, tapos kinuha pa yung anak ko. Talagang masakit na masakit. Ginawa ko po, pumunta po ako sa makukulan. Pinakulang po yung aking, wala po yung asawa nung, kasi parang may pinasamin. Pinakulang po. Eh, nung ako po nakasakay sa sakyan, sabi niya gano'n, pinag-uusapan doon. Ay, naku, si ganito nababarang, lumalabas yung mga alpihan at saka yung mga ipis. Nadinig niya po yun, pero alam niya na siya ang dahilan kung bakit lumalabas yung mga tao. Kaya sa po sising-sisi. Alam nyo, sabi ng siguro, sabi ng pagpunta ka sa DIY, malapit.
Eh, nung siya po'y pumunta doon, alam niyo ba ang demonyo? Pagdating pala sa gate, nakatali na pa niya. Hindi na siya makakapa. Kaya ganun yung ano eh. Kaya mga tayo, whatsoever shall be bound on earth shall be bound in heaven. Whatsoever shall loose on earth shall be loose in heaven. Kinakalagan talaga yung mga nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kita lang yung pastoral gate, pinasok lang nila sa loob. Kaya yun ang inabutan namin. Ang ginano, parang natin na patawalan mo. Tao, kasama mo. Magbalik yung pa sa Diyos. At siya po'y napalaya. Amen po ba? Amen! Napalag po natin yung Panginoon. Sabi dito, now the gospel is the power of God of unto salvation. The gospel is the power of God unto salvation. Ibig sabihin niyan, kaya nga ang Biblia o ang salita ng Diyos ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng lahat ng klase o uri ng tao. Because God has no respecter of person. Kahit tayo pa o ikaw na ang pinakamalalang tao, pinakamakasalanan ng tao, because it is a marvelous provision of grace. Tignan nyo, tayo, ang dami natin. Pero naligtas tayo sa iba't ibang mga kaparaanan, panahon, oras. No? May kanya-kanya tayo mga dinaanan, mga istorya ng buhay, karanasan. Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya po tayo naligtas. Hindi lang mga Pilipino, kundi sa bawat panig ng mundo, ang dami pong mga taong nagbabalik loob sa Diyos. Dahil nakakilala sila. Sila po sana yung kung mapapakinggan natin. Ang krus ni Kristo ang tanging pag-asa ng lahat ng klase ng lahi ng tao. Ito pong babae na to ay nagtataka kung bakit siya napunta sa simbahan kasi pinalayas ko siya sa kanila. Nagaling po yung kanyang nanay, lalo yung nanay niya, yung tatay niya. Yung tatay niya hindi masyado dahil favorite ng kanyang tatay. At habang siya po kasi aatin dapat sila ng templo nila para mag-pray. Hindi po siya nagbibihis. Nagkaroon po siya ng brain tumor. Nung na-experience siya ng Panginoon, sabi niya doon sa isang video, nagkaroon ng light. Pero nagtataka siya, wala namang poste ng ilaw. Doon sa loob ng bahay, kahit sa street, wala. Pero sa loob ng kanyang kwarto, ang liwanag. Tapos nakaramdam siya ng feeling of the power and the presence of the Holy Spirit. Kaya ang prayer ko po talaga na-experience po natin ito personally. Kasi ngayon po, inaatasan po talaga ang national operation ng quarterly, anointing of oil, pero dahil po pandemic, bawal po talaga magpahit ng langis. And the oil is the symbol of the Holy Ghost, the presence of the Holy Spirit. Kaya hayaan niyo po ang Panginoon na siyang mag-touch sa atin, humipo sa atin, magpahit sa atin, magpala sa atin, magpagaling sa atin, magpalaya sa atin. Ibigay natin sa Diyos ang lahat ng nais natin ibalik sa Kanya. Sabi rito, she proved everything she had. She gave her life and surrendered to Jesus. Kung bakit yung nanay niya, sabi niya, may pumatok sa kwarto. Sabi niya sa Panginoon, ako, kaya si mami, yung gagawin ko. Tapos nag-isip po siya ng dahilan. Sabi niya, nanay niya, hindi ka pa nagbibihis. Hindi tayong prayer ngayon sa hindi po ako sasama. Bakit? Gagawin. Kaya ang dinilay niya po talaga, masakto natin katawan. Isang tao. Nagalit po yung nanay niya, sabi doon, hintay ka namin sa sasakyan, sumunod ka sa amin. Pagkatapos hindi pa siya sumunod, binalikan siya, at marami po, kasama na po yung mga pinsan, yung mga tiyuhin, yung mga lolo, kasi mga priest po yun Talagang, your God is a lying God, parang gano'n, false God, may mga persecution na po dumating sa kanya. Tapos habang nagsasalita yung kanyang mami, lahat ng damit niya nilalagay na sa suitcase. Pinalayas po siya. At ayun, ang Diyos naman na hindi nagpapabaya kahit sa atin. Kami po, nung sumunod ka Panginoon, ginagana ko, saan kami po kita? Saan kami titira? Pero binadya ng Panginoon sa isang pamilya ng Kristiyano, bigay sa church.
Ang nakakatuwa dyan, sinuko niya yung kanyang buhay. Her life became powerful and effective. Kita niyo naman siya, biro niyo, bukod siya nagpapatotoo lang, very powerful yung kanyang sinasabi. May buhay dahil naranasan niya yung buhay na kanyang dinaanan. Ang sabi nito, she experienced the baptism of the Holy Spirit and supposedly filled with the Holy Spirit. Naranasan niya ang kapangyarihan ng bautismo ng Banal na Espiritu at hindi lang yon kundi siya ay napuspos o napuno ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nung siya po ay nandoon, tumira siya sa church, friend, tumatagal, nagagamit na siya, tumutulong lang siya, ganyan lang po sa una sa simbahan, payo sa mga upuan, linis-linis, walis-walis, tulong pagkain, everything. Pero habang ginagawa natin sa Panginoon yun, dinadagdagan na Diyos yung ating mga kakayahan at sinasangkapan niya ng kapangyarihan. Kasi dati mahihiyain tayo. Si Ate Aida, narinig ko nagpe-pray, parang masang ganyan. O, nung naalala ko yun, nung ako pinakinig ng Bible study sa Kapi, sa Kapihan, sa Sentral. Bible study lang po yun, umatin po ako. Nakinig ako doon, kahit ako po'y parang kabataan pa lang na humahawak din ng mga Bible study. Tinuro ko ng speaker doon ay worship. Kaya napakahalaga ng worship. Yun yung kanyang pag-worship. Huwag tayo sumasamba. Ang Diyos ay nalulugod at mula sa langit ng kanyang kapangyarihan ay bumababa sa ating kalagitnaan. At nararanasan natin ang pagpisan at ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Individually. Talaga nagbabagsakan po yung mga tao, umiiyak po sila. Umiiyak. Nung ako po ay naimbita sa isang lugar, yung ginamit ko, yung pumisahin. Ganun yung nangyari sa kanila. Ganun parang impiling, nagkaroon ng puspusan. Yung tinuro ko ito sa DIP lang last Sunday, kasi ako po ngayon talaga, iikot na po ako, bahagi ng aking supervision, bilang area pastor. At ngayon po ako po ay na-elect na admin head sa buong Bataan. Ito po ngayon ang ating pong ginagalawang buhay, iikot ako po. Next Sunday ako po nasa Baga, anniversary po nila, per Sunday, tatakbo po ako ng Lamao. Kaya dito po ay ako po namumukahin, ako po ay every third Sunday na lang. Dahil sa second Sunday po ako po ay nasa GIP lang. Para po i-handle mo kanilang community. At kung nangyari nga po yan, ay nakita ko po yun. No? Ako po ay makikitulog nung gabi sa bahay nila Pastora Cecil, na kapatid ni Pastor Charlie Mison. Si Pastor Charlie Mison ay dati po pastor ng San Antonio, Baga. Iniwanan niya po yan at ako po ang naipalit doon. Kaya lalong nakilala po nila ako nun. Ang isa sa pinakamaiksi magturo na DIL pastor, ako po yun. Lahat po ng mga DIL pastor mahaba, 2 oras, 3 oras. Kaya ang tawag po doon sa preaching ngayon ay kari-kari. Nung ako po yung mangkas doon sa try sa bike niya, dito ko sa likod. Sabi niya, Kuya Rodel, yung kanina, yung turo mo, yung dala mo ay 45. Pagbalik mo ngayon ng Baga, parang maliit na ang dala mo. Sabi niya, gano'n, hindi ko naiintindihan yun eh. Pagkabat alam ko yung baril, yung klase ng baril. Nung gabi, ako po'y natulog sa kwarto ni Pastora Cecil. Pero ang kwarto na yon ay prayer room. Doon po siya pumapasok para makipag-communicate sa Panginoon. Yun ang kanyang lugar at araw para makipag-usap sa Panginoon. Alam nyo, nung ako po ay natutulog na, kaya hindi ko ako nakatulog talaga. Wala. Gusto magdamag po kasi, huwag ko naiyak. Yung dalawang beses ko po na-experience yan yung sa donuts. Tatandaan nyo, nagdala ko ng lalagyan ng kandila. Pinakita sa akin yung Jesus. Panatilihin mong nag-aapoy yung candlestick. Tapos sinabi sa akin, Panginoon, galing mo yan. Bilan ako po sa donuts. Ang dami pong umati ng donut doon, 800 plus. Ganun po ka-on fire ang mga ACCL ministerial. Kaya nung ako po nandun sa prayer room ni Pastora Cecil, hindi po ako makatulog, hindi ako naiyak.
umiyak. Pinaalala sa akin yung nahugasan ng Panginoong Hesus ang paa ng kanyang mga alagad. It is humility of Spirit. Sabi sa akin ng Holy Spirit, pag uwi mo ng bagat, tawagin mo lahat ng mga leader mo. Nakapin mo sila. Kanina po sa akin yun. Kaya lang ko po yung mga doon, sila Paul, Pastor Paul, mga leader ko po yan, Pastor Arman, Pastor Alora, si Brother Leonard, si dating isang leader na ngayon po ay nasa, di ba alam kung Qatar o UK, basta nadudod po yun, pastor na rin po siya ng World the World. Kaya po nung pinatawag ko po yun, nagulat din po ako eh. Pinagawa sa akin ng Panginoon, hindi po ako nagsasalita, nakagaling lang ako, ibabagsakan talaga. Mga karanasan na nakikita natin, totoo na ang ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Kaya natin ang Panginoon. Kaya po ang sabi dito, the Bible calls the baptism in the Holy Spirit is given for one purpose only. Only one purpose, and that's for power or service. Siya lang ang kanyang layunin. Bigyan ng kapangyarihan sa paglilingkod ang bawat isa. Kasi mahihayin tayo minsan. Minsan, ay, pinag-pray po kayo sa isang linggo. Ha? Ito, pinag-pray po kayo. Hindi, isang linggo ko mag-prepare para maging open prayer. Isang linggo sa rin din natutulog. Bubulalo niya hanggang Sabado. Iniisip niya kung ano yung kanyang papanalangin. Paano siya mag-pray? Pinadaan ng tao. Pero kapag tayo ay naka-experience ng simple lang po, talagang very po tayo, very bold. Kaya sila Peter, nung sila mabautismuhan, tumapang po si Peter. Kaya sabi po sa Lucas chapter 4, verse 18-19, the Spirit is on me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He sent me to proclaim freedom for His prisoners and recovery of sight, for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Si Jesus po yun. Jesus proclaimed that He had the anointing of God. The anointing resulted from the Spirit of God being upon Him. Bumaba sa Kanya yung Espiritu Santo. Doon po sa Matthew chapter 4, kung daw nagkakamali, Matthew chapter 2, kanya after ng water baptism, bumaba yung dove. Yung Holy Spirit ay simbolo na ngayong kalapati ay simbolo ng Holy Spirit kasi very peaceful siya. Kaya ang Holy Spirit, pag nagmamanifest, very peaceful po yan. Hindi po tayo dapat matakot. Ilabenihin, alam niyo ba yung ano nila, kaya ganun kagrabe yung kanang ano. Makanya na-experience, electric, parang electric power. May libro po ako niyan, yung The Power and the Anointing of the Holy Spirit, pati po yung kay Catherine Kuhlman. Si Catherine Kuhlman, pag binasa niyo po yan, grabe. Lumalakad pa lang niya sa ice, nagbabagsakan ng mga tao, ang daming gumagawin. Hindi pa siya nagsasalita. It is because of Catherine Kuhlman is yielded to the power of the Holy Spirit. Yielded, ibig sabihin, talagang dinikit kayo kanyang sarili, yung kanyang buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. And they welcome the Holy Spirit every day in her life. Pag siya nagluluto, pag siya nandun sa sasakyan, pag siya, lalo na pag nandun siya sa ganitong klase ng lugar. Kaya tayo, let us welcome the Holy Spirit. Ba't dinatilyo pala si Benny Hinon? Nakapabalitaan na sa kanilang lugar, si Catherine Kuhlman. Pinupuntahan ng libo-libo mga tao. Napupuno yung pinagdaraw sa ng gawain. Tapos madaling araw palang umaalis na sila, pero umuulan ng yelo. Isipin niyo po yung kung ilang kilometro ang kanilang panggagalingan para makarating sa lugar ng Benny, para lang mapakinggan ang boses ni Catherine Kuhlman. Sabi ng kanyang kasama, Benny, pagdating sa pintuan, bilisan mo ang takbo. Kailangan, nasa unahan tayo. Kasi pag naman nasa malayo ka, kahit na naririnig, hindi ka makakalapit kasi iba yung anointing eh, iba yung presence. Talaga, nakagumuna na po sila, makikita dito sa likod, nasa tertero siya lagi. Minsan one time, nagsalita si Catherine Kuhlman, tinuro lang siya. Someday, you will use by God in His power. Talagang pag nakita niyo yung ministry ni Benny, napaka-grabe. At yun po ang nais natin maranasan, ilang mga yun, hindi sa pangaraw ng ating buhay,
Sabi rito, Jesus was the Son of Man, anointed by Jehovah to fulfill a ministry on earth. Anointed, ang ibig sabihin, Cleo, which means to anoint or consecrate, or to an office or a religious service. The anointed one is Christos, the anointed of God, Christ for Christos. Jesus was anointed by God. The anointing of the Holy Spirit was the source of His healing power. Jesus received the anointing after the water baptism at the Jordan River. Lucas chapter 3 verse 21 to 22. It marked the beginning of Christ's messianic ministry. Jesus was anointed with the Holy Spirit and power. Nung nag-ministry si Jesus within 3 years, wala pa siyang power noon. Hinintay niya pa yung baptism of the Holy Spirit. After ng baptism, makikita niyo biglang-bigla po yan. Ang dami nang pinapagaling ng may sakit, ang dami pinapalaya ng mga pinahihirapan ng mga demonyo, yung mga ketongi, yung mga pilay, yung mga bulag. Because of the power of the anointing of the Holy Spirit. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ito ngayon. Sabi niya rito, don't start in the ministry without experiencing the baptism of the Holy Spirit. Huwag tayo mag-start o magsimula sa ministry na hindi natin naranasan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Madali po pumatay, madali po mangaral, madali mag-share, madali mag-testimony. Pero pag walang anointing, pag walang power, pag walang kapangyarihan ng Espiritu Santo, kahit po yung nakikinig, parang wala lang po sa kanila. Subukan niyo po yun. Pati nagpipray, pag pagkakayipos po sa Espiritu Santo, habang kayo nagpipray, pinagpipray nyo, kaya, hindi kilabutan, nangihilig. Because of the power of the Holy Spirit. Kaya pag binasa niyo po yung Acts, pinag sila, pumunta kayo sa isang lugar, sa Apero, hintayin ninyo ang pagbaba ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo kung lahat ay tumayo, and let us welcome the power and the presence of the Holy Spirit. Let's come home, let's go. Let us welcome the presence of the Holy Spirit in this place. Yes, oh God, we welcome you. Please have your way.
Here is your people. Release your power, your anointing to every one of us. We surrender our life unto you, God, this morning. Nakita namin ang kahalagahan ng iyong kapangyarihan sa aming mga buhay. Diyos, sa umaga pong ito, bagaman hindi po namin magagawa ang tinatawag na anointing of oil. Naniniwala kami, Panginoon, na meron kang ginagawa ngayon sa aming mga buhay habang nakataas ang aming mga kamay, Panginoon. Idantay mo po mula sa langit ang iyong walang hanggang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Alam mo yung kanilang kalagayan, alam mo ang kanilang dinadaan ng mga buhay, kaya sa mga oras na ito, O Diyos, patuloy mo silang pagpalain. Narito po ang buhay ng bawat isa sa amin. Isinusumpo namin ang aming kaisa-isang buhay sa iyo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, binubuksan po namin ngayon ang aming puso. Lord, sinabi mo nga, Panginoon, mula sa aming puso dadaloy, mula sa aming beli ang iyong kapangyarihan, at kaming lahat ay makakaranas ng kapangyarihan at kapuspusan ng Santong Espiritu. Panginoon, bigyan mo po ng iba't ibang mga kaloob ang iyong mga anak sa lugar nito. Ang bawat babae at lalaki na narito, Panginoon, maging amin po mga kananayan, mga katatayan. Lord, patuloy mo pong bigyan ng katapangan, ng karunungan, at higit sa lahat, patuloy kang mangusap sa kanila, Panginoon. Diyos, salamat po sa iyo, mga salita. Patayaan mo sa araw, sa bawat araw ng aming buhay, patuloy mo kaming ikatagpuin. Maranasan namin ang iyong walang hanggang presensya, ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Hindi lamang sa araw ng tungkol sa bawat oras at bawat araw ng aming buhay. Lord, fill us with your Holy Spirit, with your presence, in the mighty name of Jesus. Panginoong Yesus, sa akin pong pagbaba, ikaw na po ang patuloy na pumilos at panguna sa kanila, maging sa pagbalik nila sa kanilang mga tahanan, Panginoon, kung paano pinaparanas sa maraming mga tao ang ganitong karanasan. Diyos, magpakahayag ka po sa bawat isa sa akin. Kaya, Panginoon, sa umaga po ito, binabalik mo namin ang maingat ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Kaya sa amin na, Amen. Worship you in spirit.